David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 721. Ang aking ina. Nagulat si Xiaolan, kung gayon, ano ang relasyon mo at ng aking ina? Ako at ang iyong ina ay orihinal na bamboo horses ng Qingmen, at ang iyong lolo ay dating Miao King ng Miao Village na ito. Nang maglaon, ang iyong lolo ay malubhang nasugatan sa isang labanan sa Tianwaman. Alam niya na malapit na siyang mamatay, kaya ipinagkatiwala niya sa akin ang iyong ina, binigyan din niya ako ng posisyon bilang Haring Miao. Sinabi ni Haring Miao, nagbuhos siya ng isa pang baso ng alak, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at ibinuhos ito, at nagpatuloy, ngunit ang iyong ina ay tumakas kasama ang isa pang lalaki sa kuta noong bisperas ng ating kasal, at sinubukan kong hanapin ito. Inabot sila ng 1 taon bago malaman na buntis ang nanay mo, at hindi ko man lang hinawakan ang kamay ng nanay mo, hinayaan niya talaga ang ibang lalaki na matulog ng ganito, at sinira ang kasamaan. Habang mas maraming sinabi si Miao Wang, mas malungkot ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga ngipin ay nangangatal. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, hindi nabawasan ang galit ni Miao Wang. Nang marinig ito ni Xiaolan, nanlaki ang kanyang mga mata, so, ikaw. Pinatay mo ang aking mga magulang. Saglit na natigilan si Haring Miao, ngunit tumanggo pa rin, oo, pagkatapos kong malaman na buntis ang iyong ina, sinimulan ko silang tugisin, at kalaunan ay sinugitan ko sila ng mga makamandag na bubuyog, at nalaman kong nanganak na ang iyong ina. Sa isang babae, kaya binawi ko ang babae, at ang babaeng iyon ay ikaw. Dahil galit na galit ka sa mga magulang ko, bakit hindi mo ako pinatay at ibalik? Labis na naguluhan si Xiaolan kung bakit gustong ibalik siya ni Haring Miao. Malalaman mo kung bakit sa lalong madaling panahon. Umangat ang sulok ng bibig ni Haring Miao, na nagpakita ng nakakatakot na ngiti, na nagpang-inig kay Xiaolan. Paano mo nalaman na ang mga magulang mo ang pumatay sa akin? Tanong ni Haring Miao kay Xiaolan. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Horendel upang hulihin si David, at nakilala ko ang isang taong katulad ko, at ang taong iyon ay kapatid ko. Sa katunayan, ang aking ina ay nagsilang ng isang pares ng kambal, at isa lamang ang kinuha mo sa akin. Noong panahong iyon, pagkatapos tumakas ang aking mga magulang kasama ang aking kapatid na babae, ipinagkatiwala nila ang isang tao na ampunan ang aking kapatid na babae, ngunit namatay sila sa pagkalason, at kasama nila ang kamandag ng pukyutan mula sa Miao Village, kaya nag-alinlangan ako sa iyo. Tiningnan ni Xiaolan si Haring Miao na may malamig na mga mata, at sigurado, ang kanyang ama na umampon, na kasama niya sa loob ng 20 taon, ay naging sarili niyang kaaway. So may nakababatang kapatid ka pa. Bahagyang nagulat si Haring Miao, hindi nakapagtataka na ang iyong mga magulang ay hindi man lang nagmamalasakit sa kanilang sariling mga anak at tumakas na may malubhang pinsala. May isa pa pala. Parang sinadya ka nilang iwan para protektahan ang nakababatang kapatid mo. Naniniwala ako na iniwan ako ng aking mga magulang noong panahong iyon, at nakakasakit ng damdamin, kaya hindi mo na kailangang sabihin ito sa harap ko. Malamig na tiningnan ni Xiaolan si Haring Miao, at nagsimulang lumitaw sa kanyang katawan ang nakamamatay na aura. Ngayong tapos na ang showdown, hindi na kailangang itago pa. Nagsisisi talaga ako. Kung kaya kong isama ang 2 kapatid mo noon, hindi ba't may 2 tao sa paligid ko na eksaktong kapareho ng iyong ina? Nag-init ang tingin ni Haring Miao kay Xiaolan. Nang makita ang mga mata ni Haring Miao, nagulat si Xiaolan, nagmamadali, itong tumalikod at gustong tumakbo palabas, ngunit bumangon lang, nanlambot ang kanyang katawan at humiga muli sa mesa. Ikaw, anong pinainom mo sa akin? Natakot si Xiaolan kay Haring Miao. Nilagyan ko lang ng kaunting acacia powder ang alak mo. Ayaw mo bang malaman kung bakit hindi kita pinatay at pinalaki sa loob ng 20 taon? Para sa araw na ito, gusto kong palitan mo ang iyong ina at pagsilbihan ka ng mabuti. Ako. Sa sandaling ito, walang kakuhang isinabog ni Haring Miao ang kanyang pagiging hayop. Malupit. Puno ng galit ang mga mata ni Xiaolan, gusto niyang itaas ang kanyang kamay at sampelan ang Haring Miao na iyon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya maiangat ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, makikiusap ka na malapit na akong matulog sa iyo, 20 taon na kitang pinalaki, syempre hindi magiging mura iyon, Siya Chao, paglalaroan muna kita, at ibibigay sa kanya ang iyong sirang katawan.
Kung makikinig ka sa akin ng mabuti, may pagkakataon ka pang mabuhay, kung hindi, alam mo kung gaano kalakas ang glowworm. Sinabi ni Haring Miyaw na humakbang siya at binuhat si Xiaolan at inihagis sa kama. Kabanata 722. Si Xiaolan ay walang lakas na lumaban, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis, at ang kanyang mukha ay namula. Nakatingin kay Xiaolan na nakahiga sa kama, si Haring Miyaw ay ngumiti ng masama, hawak ang isang bote ng alak sa kanyang kamay, at dahan-daang nagsimulang uminom. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo kaya hindi ko mapigilan. Hahayaan kitang hilingin sa akin na matulog sa iyo saglit. Hindi nagmamadali si Haring Miyaw. Alam niyang hindi pa ganap ang epekto ng gamot. Kapag ito ay ganap na ginawa, si Xiaolan ay magiging isang malabog na babae at iiyak at magmakaawa sa kanya. Pinandilatan ni Xiaolan si Haring Miyaw. Ang init ng kanyang katawan ay nagpalabo sandali sa isip ni Xiaolan. Pakiramdam niya ay tuyo at tuyo ang kanyang bibig. Pagtingin kay Haring Miyaw sa kanyang harapan, nagkaroon siya ng ganang tumalon. Pakiramdam niya ay walang laman at kailangan niya ng isang tao upang punan ang kanyang kawalan. Gayunpaman, nanlaban si Xiaolan gamit ang kanyang huling bit na dahilan, ang mga labi ay nakagat at dumudugo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kwelyo, siya ay napakainit, gusto niyang haborin ang kanyang damit, ngunit ang huling gutay-gutay ng katinoan ang nagpigil sa kanya sa paggawa nito. Patuloy mong dalhin ito, nakikita ko kung gaano katagal mo ito kayang dalhin. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Haring Miyaw, at isa pang lagok ng alak ang bumuhos sa kanyang tiyan. Sa oras na ito, si David, na nasa sekretong silid, ay dahan-daang tumayo, tiningnan ang mga makamandag na bangkay sa silid, at ngumiti ng may kasiyahan. Bagamat ang mga lason na ito ay hindi siya nakalusot sa kaharian, pinunan din ng mga ito ang kanyang dantian ng espiritual na enerhiya, at siya ay papalapit sa gilid ng paglusob. Nagtataka ako kung ano ang nangyari kay Xiaolan. Dahil nasa secret room si David, hindi niya alam ang oras sa labas o kung gaano siya katagal nakakulong. Matapos itaas ang paa at sipin ang bakal na pinto ng secret room, napagtanto ni David na madilim na sa labas. Pag-bypass sa sentry post, pumunta si David sa kwarto ni Xiaolan. Gusto niyang kausapin si Xiaolan para maiwasang mag-alala kay Xiaolan. Ngunit pagpasok sa silid, natuklasan ni David na wala si Xiaolan sa silid, at walang laman ang silid. Gabi na, saan siya pupunta? Bahagyang kumunot ang noo ni David, iniisip kung saan nagpunta si Xiaolan nang huli na. Ngunit maya-maya, nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni David, at sumigaw siya na hindi maganda, at ang buong tao ay nagmadaling lumabas ng silid ni Xiaolan at dumiretso sa bahay ni Miao Wang. Sa kwarto ni King Miao, ang mga kamay ni Xiaolan ay nagsimulang maghubad ng damit. Nang makitang isa-isang binubuksan ang mga damit ni Xiaolan, inilantad ang matingkad na pulang damit na panloob sa loob, lalong nag-init ang mga mata ni Haring Miao. Hahaha, sulit ang 20 taong pagsusumikap na ito sa sandaling ito. Ngumiti si Miao Wang ng malaswa, nakatingin kay Xiaolan gamit ang isang pares ng mga mata. Pawis na si Xiaolan, pilit na pinipigilan ang pagnanasa sa kanyang puso, ngunit ang panggamot na kapangyarihan ng acacia powder ay masyadong malakas, at hindi ito kayang pigilan ni Xiaolan. Naisipan niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang dila, ngunit ngayon ay wala na siyang lakas na kumagit sa kanyang dila. Pulang-puti ang katawan ni Xiaolan sa sandaling iyon, halos tumulo ang tubig nang hawakan niya ito. Wow! Nang maghuhubad na ang damit ni Xiaolan, may biglang tunog ng pagkabasag ng salamin, at pagkatapos ay sumugod si David sa silid. Nang makita si David na biglang sumingit, natigilan si Haring Miao. Hindi niya maisip kung paano nakatakas si David sa secret room. Hindi ba siya napinsala ng mga lason na iyon? Paano kaya yon? Mukhang nabigla si Haring Miao, ngunit walang oras si David para kontrolin siya. Sa pagtingin kay Xiaolan na halos hubot-hubad sa kama, humakbang si David, hinawakan ang kamay ni Xiaolan, at pagkatapos ay isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang pumasok kay Xiaolan sa katawan. At matapos makita si David, sa wakas ay hindi na napigilan ni Xiaolan, sumugod siya kay David at patuloy na hinahaplos ang leeg ni David. Bigyan mo ako, ibigay mo sa akin dali, hindi ko na kaya. Sumabog ang panloob na pagnanasa ni Xiaolan, at desperadong pinunit niya ang damit ni David.
Kabanata 723. Ngayong nanonood si Haring Meow, medyo napahiya ito kay David, ngunit sa oras na ito, hindi napigilan ni David si Xiaolan, ang isang kamay ay patuloy na naghahatid ng espiritual na kapangyarihan kay Xiaolan, habang ang kabilang kamay ay nagtatanggol sa poster, natatakot sa biglaang pag-atake ni Haring Meow. Ang espiritual na kapangyarihan ay patuloy na pumapasok sa katawan ni Xiaolan, ngunit ang mga sintomas ni Xiaolan ay hindi pa naibsan sa sandaling ito, na nagpasimangot kay David. Hindi niya alam kung anong gamot ang ibinigay nitong Haring Meow kay Xiaolan, at hindi inaasahan ang epekto ng gamot, sobrang laki. Sa gilid, tiningnan ni Haring Meow ang lahat ng ito, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang galit ay nag-aalab, David, papatayin kita. Dapat mong malaman na si Xiaolan ay pinalaki ni Haring Meow sa loob ng 20 taon, handang magsaya, ngunit ngayon ay nakahawak na siya sa mga bisig ni David, paanong hindi magagalit si Haring Meow? Sinampal ng palad ni Haring Meow si David, ngunit hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Natatakot siyang masaktan si Xiaolan, at hindi niya ito maipaliwanag kay Chanwaman. Si David ay niyakap ni Xiaolan, at walang paraan upang labanan ang palad ni Haring Meow. Nang makita si Haring Meow na papalapit sa kanya, si Xiaolan lang ang nagawa ni David at tumalon mula sa bintana. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa damit ni Xiaolan na hindi nakatikip sa kanyang katawan, kaya naghanap muna siya ng lugar para bawiin ang nakapagpapagaling na epekto ni Xiaolan. Nang makita si David na tumatakbo palayo kasama si Xiaolan sa kanyang mga bisig, nagmamadaling hinabol siya ni Haring Meow, at ang iba pang miyembro ng nayo ng Meow na nakarinig ng paggalaw ay sumugod din dito na may dalang mga sulo. Niyakap ni David si Xiaolan at mabilis na tumakbo. Pagkaraan ng isang distansya, naglabas si David ng isang bag ng mga pilak na karayom, at pagkatapos ay mabilis na tinusok ang 3 Akya points ng Huaymen at Chanto sa mga tao ni Xiaolan. Gamit ang espiritual na kapangyarihan ng nag-iisa, hindi mapigilan ni David ang nakapagpapagaling na epekto ng katawan ni Xiaolan, kaya maaari lamang niyang gamitin ang acupuncture upang pilitin na patayin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan. Matapos mabutas ang 3 karayom, agad na huminto ang nakakabaliw na paggalaw ni Xiaolan, at napatulala siyang tumitig kay David. Pagkaraan ng ilang segundo, nailuwan niya ang isang subo ng itim na dugo na may kasamang wow. Biglang lumino ang mga mata ni Xiaolan, at humupa ang siklab ng galit sa kanyang mga mata, ngunit medyo namumula pa rin ang kanyang mukha sa sandaling iyon. Si Xiaolan, na nahimasmasan, ay agad na napahiya nang makita niyang hubot-hubad siya, at pagkatapos ay ang damit ni David ay punit-punit ng mag-isa. Sa sandaling ito, pinangunahan na ni Haring Meow ang isang tao na humabol, at direktang pinalibutan sina David at Xiaolan. Nang makita ito, nagmamadaling hinubad ni David ang kanyang damit at pinalibutan si Xiaolan. Hindi napigilan ni Haring Meow na medyo magulat nang makita niyang malinaw ang mga mata ni Xiaolan at humupa na ang kapangyarihang panggamot. Hindi niya inaasahan na gagamit si David ng ganoon kabilis na oras para maibalik si Xiaolan. Xiaolan? Bilang miyembro ng Meow Village, pinabayaan mo si David ng pribado, at sinusundan mo pa rin si David na gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan, ano ang iyong kasalanan? Nanguna si Haring Meow at tinanong si Xiaolan. Ngayong napakaraming miyembro ng Meow Village, kabilang ang 5 pangunahing pinuno, palaging kailangang humanap ng dahilan si Meow Wang. Hindi niya masabi na gusto niyang matulog kay Xiaolan. Iniligtas ni David si Xiaolan, tama ba? Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat sa Meow Village na si Xiaolan ang kanilang matuwid na anak. Kung gagawin niya iyon, hindi ba siya mas mababa sa isang hayop? Natigilan si Xiaolan sa preemptive na tanong ni King Meow, at galit na tumingin kay King Meow, ngunit hindi alam kung paano sasagutin. Nang makitang unang nagreklamo ang kontrabida ni Haring Meow, agad na galit na sinabi ni David, ikaw na matandang balimatard, halatang gusto mong salakayin si Xiaolan, ngunit iniligtas ko siya, kaya ikaw ang kontrabida na unang nagreklamo.
Puno ng kalokohan na sa Miao Village ay hindi nakakaalam na si Xiaolan ang aking matuwid na anak, pinalaki ko siya sa loob ng 20 taon, at tinatrato ko siya bilang sarili kong anak, paano ko magagawa sa kanya ang ganoong bagay, halatang ikaw ang nagsinungaling kay Xiaolan, hayaan mo siyang palabasin, gumagawa ka pa rin ng mga kalokohang bagay, mapatunayan ito ng mga damit sa katawan mo, kung hindi ko ito nabangga, nabaligtad na kayong dalawa ngayon. Si Haring Miao ay umungal kay David sa isang matuwid na paraan. Kabanata 724. Galit ding tumingin kay David ang mga tao sa Miao Village. Dapat mong malaman na si Xiaolan ang diyosa sa puso ng maraming tao sa Miao Village. Ngayon si David, isang tagalabas, ang nanguna. Paanong hindi sila magagalit? David, hindi mo kailangang makipagtalo. Si Haring Miao ay nagsumikap na palakihin si Xiaolan sa loob ng 20 taon. Paano magiging kagaya ng sinabi mo? Tama, si Xiaolan ang hindi maingat at lumabag sa mga patakaran sa kuta. Patayin sila, patayin sila. Hindi nagtagal, sumigaw ang maraming tao sa Miao Village, at ang mga tao ay nasa sabik. Nakabalot si Xiaolan sa damit ni David sa sandaling ito, at hindi siya nakaimik. Alam niya ang sinabi niya, at walang naniwala sa kanya. At tumingin si David sa nagsisigawang mga tao sa Miao Village, biglang tumaas ang sulok ng kanyang bibig, at ngumisi, "A bunch of ignorant guys, well, I admit what you said, pinatulog ko lang si Xiaolan, but it's cool, you can take it ano ang dapat kong gawin. Halika kung may kakayahan ka." Ang pang-aasar ni David ay lalong nagpagalit sa mga tao sa Miao Village, ngunit walang nang-ahas na magkusa na sumulong. Dapat mong malaman na si David ang nag-iral na pumatay kay Wu Zhang, na naglakas loob na humarap sa hukuman ng kamatayan. Nang makitang walang nang-ahas na kumilos, tumingin si David kay Haring Miao na may sarkastikong ekspresyon sa mukha, lahat ba ng mga nayo ng Miao ay mga hamak, lahat ba ay mga straw bun? Kung hindi, ang matandang hayop ay lalabas at mamamatay. Pinandilatan ni Haring Miao si David, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "David, huwag mong isipin na hindi ka magagapi matapos patayin si Qin Shaolin, kahit na hindi pa ako nakarating sa kaharian ng Wuzong, ngunit ito ang Miao Village, akin. Teritoryo, paano kita maliligtas?" Puno ng galit ang buong katawan ni Haring Miao, at ngayon sa sitwasyong ito, wala siyang ibang magagawa kundi kumilos. Ang aura ng Great Grandmaster Speak ay kumalat sa paligid, at ang nakakatakot na pressure ay naging sanhi ng pag-ugoy ng mga puno sa paligid, na parang isang bugzo ng hangin ang dumaan sa kanila. Huwag mo akong takutin gamit ang trick na ito, maging praktikal ka lang. Si David ay mukhang disdain at walang pakialam sa galit ni Haring Miao. Pagsisisihan kita agad, huwag mong isipin na ikaw lang ang may lakas ng katawan. Pagkatapos magsalita ni Haring Miao, nagsimulang lumabas ang itim na hangin mula sa kanyang katawan, at ang itim na hangin ay lumipad sa paligid. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng kaluskos mula sa nakapalibot na kabundukan at kagubatan, na para bang hindi mabilang na mga insekto ang gumagapang sa damuhan. Kaagad pagkatapos, mula sa lahat ng direksyon, ang hindi mabilang na mga itim na bug na may matigas na baluti sa kanilang mga likod ay patuloy na bumubuhos, at mayroong libo-libo sa kanila. Nang makita ang mga insektong ito, tuwang-tuwa si David. Alam niya na gusto ni Haring Miao na gumamit ng mga makamandag na insekto para salakayin siya, ngunit si David ay hindi natatakot sa mga nakakalason na insekto. Maaari lang niyang gamitin ang mga makamandag na insektong ito para maging mas espiritual ang kanyang dantian. Ang mga tao sa Miao Village, matapos makita ang mga insektong ito, ay sunod-sunod na umiwas sa kalsada, ngunit ang mga mata ni Wulito ay kumislap sa pagkagulat. Ang nakapagtataka kay David ay hindi siya inatake ng mga kulisap, bagkus ay nagngangalit kay Haring Miao, na para bang kinakagat nila si Haring Miao. "David, mag-ingat ka, Iron Beetle yan, Iron Beetle." Malakas na paalala ni Xiaolan kay David sa likod ni David. Hindi nagtagal, natakpan ng mga kulisap na iyon ang katawan ni Haring Miao, na parang may itim na baluti na isinuot sa katawan ni Haring Miao. Nang makita ang eksenang ito, agad na naunawaan ni David na ang mga insektong ito ay hindi nakakalason, ni hindi umaatake sa kanya, ngunit ginamit para sa pagtatanggol. Parang hindi maganda. Malamig na sumingot si David at nanguna sa paglulunsad ng pag-atake. Ang hindi mapagpanggap na suntok ay tumama sa dibdib ni Haring Miao.
Bang! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang katawan ni Haring Miyaw ay hindi gumagalaw, ngunit ang isang malaking bilang ng mga bakal na salagubang ay nahulog sa lupa sa kanyang dibdib at namatay, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng isa pang bakal na salagubang ang blanko. Hahaha, David, ginugol ko ang aking buong buhay sa pagsisikap na lumikha ng baluti gamit ang mga bakal na salagubang na ito. Ang aking baluti ay walang kahinaan, kahit saan ka man umatake, ito ay walang silbi. Mayabang na tumawa si Haring Miyaw. Tiningnan ni David ang mayabang na anyo ni Haring Miyaw, at bahagyang umangat ang gilid ng kanyang bibig dahil walang kahinaan, kung gayon ay magsisikap tayo. Kabanata 725. Pagkatapos magsalita, naglabas si David ng nakakatakot na aura, at ang nakakatakot na aura ay nagpasindik at napaatras ang lahat ng miyembro ng nakapaligid na Miyaw Village. Ang lakas ni David na ito ay tumaas ng husto. Naramdaman ni Dalito ang nakakatakot na hininga sa katawan ni David, at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Noong nasa Kyoto sila, nag-away silang 5 kay David. Sa oras na iyon, ang lakas ni David ay hindi masyadong nakakatakot. Nang makita ito, nagmamadali ring hinikayat ni Haring Miyaw ang momentum. Nagsalpukan ng dalawang momentum, agad na nabunot ang mga nakapaligid na puno, na parang umihip ang hangin. David, ang bakal na salagubang na iyon ay kasing tigas ng bakal, at ang mga pakpak nito ay napakatalas, kailangan mong mag-ingat. Malakas na paalala ni Shaolan kay David. Ang mga Iron Beetle na ito ay hindi lamang mga sandata. Hanggat ikakapak nila ang kanilang mga pakpak, nangangahulugan ito na mayroong hindi mabilang na matutulis na talim sa paligid ni Haring Miyaw. Kung aatakehin ni David ang alinmang bahagi ni Haring Miyaw, maaari siyang maputol. Taksil, kapag napatay ko itong si David, aalagaan kita. Pinandilatan ni Haring Miyaw si Shaolan, at pagkatapos ay sinampal ng palad si David. Kasabay ng hangin ng palad, hindi mabilang na mga bakal na salagubang ang nagpawikan ng kanilang mga pakpak at lumipad patungo kay David. Isang pares ng mga pakpak, sa ilalim ng liwanag ng buwan, na nagpapakita ng malamig na liwanag. Sinuntok ni David at hinarang ang palad ni Haring Miyaw. Kasabay nito, ang nakakatakot na estilo ng kamao ay nakapatay din ng maraming bakal na salagubang, ngunit ang ilan sa kanila ay dumaan sa depensa ni David. May mga sugat sa kanyang katawan. Ang mga damit ni David ay ibinigay kay Shaolan, at tumambad ang tansong balat. Matapos mapakamot ng mga pakpak ng bakal na salagubang, lumitaw ang mga makakapal na sugat. Bagamat maliit ang mga sugat, halos nasa itaas na bahagi ng katawan. Nang makitang nasugatan ang katawan ni David, agad na natuwa si Haring Miyaw. Hahaha, akala ko napakalakas ng katawan mo, pero ganoon pala. Pagkasabi noon, tumalon si Haring Miyaw at muling binaril gamit ang palad. Ang malaking hangin ng palad ay agad na nagpapahina sa nakapalibot na lupa sa ilang mga punto, at ang nakapalibot na mga miyembro ng nayon ng Miyaw ay sunod-sunod na umatras. Sa hangin ng palad, lahat ng bakal na salagubang sa katawan ni Haring Miyaw ay humiwalay sa katawan ni Haring Miyaw at sumugod kay David. Putok. Matapos ang isang malakas na kalabog, ang lupang kinatatayuan ni David ay agad na gumuho, at ang katawan ni David ay napapaligiran din ng mga bakal na salagubang. Ang alikabok ay lumilipad, at isang malaking ingay ang umalangaw-ngaw sa Miyaw Village. David. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw si Shaolan sa nakakasakit ng pusong boses. At tumaas ang sulok ng bibig ni Haring Miyaw, alam niyang hindi man lang bugbugin ng sariling palad si David, siya ay madudurog sa laman ng bakal na salagubang. Ibalik mo sa akin ang taksil na ito, tuturuan ko siya ng magandang aral. Sumulyap si Haring Miyaw kay Shaolan, at saka nagutos. Tumango si Uli at sabay na tumakbo patungo kay Shaolan. Nang makita ito, pinandilatan ni Shaolan si Haring Miyaw, hindi ko maipaghiganti ang aking mga magulang sa buhay na ito, at hindi kita papakawalan bilang isang multo sa kabilang buhay. Pagkatapos magsalita ni Shaolan, hinampis niya ng palad ang kanyang ulo. Mas gugustuhin niyang magpakamatay kaysa hayaan siyang dungisan ni Haring Miyaw. Nang makita ito ni Dali, nakontrol niya si Shaolan, ngunit hindi niya hinayaang magpakamatay. Bitawan mo ako, hindi ako babalik kung mamatay ako. Nahirapan si Shaolan, ngunit walang resulta.
Nang dadalhin na sana ni Wulito si Xiaolan kay Haring Miao, isang malamig na boses ang biglang dumating. Bitawan mo siya, baka buhay ka pa. Maya-maya, dahan-daang lumabas ang isang figure mula sa kuweba. Ikaw, hindi ka papatay. Laking gulat ni Wulito nang makita niyang lumakad palabas ang figure. David. Napaluha si Xiaolan nang makita niyang buhay pa si David. Ang katawan ni David ay naglalabas ng mahinang gininto ang liwanag sa sandaling ito, at sa ilalim ng mga paa ni David, hindi mabilang na mga salagubang bakal din ang dumagsa mula sa pagbagsak, ngunit ang matutulis at malamig na mga pakpak sa mga bakal na salagubang na ito ay nawala. Talagang malakas ang katawan na ito, sayang hindi naging Corpse King. Nagbago ang ekspresyon ni Haring Miao, at medyo pangit ang mukha. Kabanata 726. Ang mga lason na ginawa mo bilang isang hari ng bangkay ay naging aking tiyan na pagkaing inchik, at naglakas loob ka bang banggitin ang bagay ng pagsasanay sa hari ng bangkay. Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, kung mayroon ka pa ring magagandang bagay na iyon, wala akong pakialam na ikulong kita minsan. Huminga ng malalim si Haring Miao at sinubukang pigilan ang galit sa kanyang puso, batid na iyon ay mga lason na maingat niyang nilinang, ngunit ngayon lahat sila ay namatay sa trahedya. David, mamatay ka man o mamatay ako ngayon. Pagkatapos magsalita ni Haring Miao, bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay, at ang mga bakal na nawalan ng pakpak ay mabilis na umakyat sa katawan ni Haring Miao, na bumubuo ng isa pang baluti sa katawan ni Haring Miao. Kung gayon ay susundin ko ang iyong nais. Tumalon si David at nakarating sa harap ni Haring Miao sa isang kisap mata. Bang bang bang. Nagkaroon ng paulit-ulit na mapurol na tunog, at binasag ni David si Haring Miao sa bawat suntok, ngunit lahat sila ay naharang ng mga bakal na salagubang iyon, at 12 ng mga salagubang bakal ang mamamatay sa bawat suntok, ngunit sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng higit pang mga salagubang bakal na darating, at pakiramdam ko na ang mga salagubang bakal ay hindi kailanman papatayin. Ang mga mata ni Haring Miao ay kumislap sa pagmamalaki, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay umangat, hindi mo ako maaaring saktan, hayaan mo akong subukan sa pagkakataong ito upang makita kung ang iyong katawan ay napakalakas. Pagkatapos magsalita ay sinuntok din ni Haring Miao si David. Bagamat malakas ang suntok, hindi ito nagdulot ng malaking pinsala kay David. Sa isang iglap, nagsalubong ang dalawa, nagsusuntok hanggang sa buto, ngunit walang magawa sa isa't isa. Bagamat ang lakas ni Haring Miao ay hindi pa umabot sa kaharian ng Wuzong, siya ay nakalubog sa kaharian ng dakilang Master's Peak sa loob ng maraming taon. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Haring Miao. Bilang karagdagan, mayroon siyang isang bakal na salagubang upang protektahan ang kanyang sarili, kaya maaari pa rin niyang sundin si David sa isang kurbatang. Putok. Naglalaban ng kamao sa isa't isa, si David at Haring Miao ay parehong umatras ng ilang hakbang at binuksan ang distansya. Nagsusuntok ang dalawa ng 12 ng suntok bawat isa, at walang magawa ang isa sa isa, at sila ay deadlock saglit. David, walang katapusan ang mga bakal na salagubang ko. Gusto kong makita kung ilang suntok ang kaya ng katawan mo. Nakangising sabi ni Haring Miao. Bahagyang kumunat ang noo ni David, at naramdaman din niyang medyo mahirap pakitunguhan ang mga bakal na salagubang. Kung magpapatuloy siya ng ganito, natatakot siya na ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay maubos at hindi niya mapapatay ang mga bakal na salagubang na ito. David, ang mga bakal na salagubang ito ay takot sa apoy, takot sa apoy. Sa sandaling ito, biglang sinigawan ni Xiaolan si David. Biglang nagningning ang mga mata ni David, hindi niya akalaing matatakot sa apoy ang mga ordinaryong insekto. Matapos marinig ang paalala ni Xiaolan kay David, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Haring Miao, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ako mismo ang nagsanay sa mga salagubang na ito, at hindi sila natatakot sa apoy. Upang patunayan na ang mga bakal na salagubang sa kanyang katawan ay hindi natatakot sa apoy, kumuha si Haring Miao ng sulo at pinagpag ito sa kanyang harapan, ngunit hindi gumagalaw ang mga bakal na salagubang. Kung hindi ka natatakot sa apoy, malalaman mo pagkatapos ng isang pagsubok. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni David, at pagkatapos ay biglang lumitaw sa palad ng kanyang kamay ang namumuong apoy. Ito ang spirit fire na ginamit ni David para sa alchemy, paano ito maihahambing sa ordinaryong apoy na iyon?
Ang mapusyaw na asul na espiritong apoy ay tumatama sa kamay ni David. Matapos makita ang eksenang ito, nagpakita ng kaunting takot ang mga mata ni Haring Meow. Kaagad pagkatapos, biglang kumaway si David, at ang apoy ay agad na naging isang malaking ball ang apoy, patungo sa Haring Meow. Dahil sa init ng apoy, maraming tao ang nagtakbuhan. Nang makita ito, nagmamadaling umiwas si Haring Meow, ngunit may ilang apoy pa rin ang bumagsak sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na ingay na parang may nagbuhos ng gasolina. Matapos bumagsak ang apoy kay Haring Meow, agad na tumaas ang apoy sa taas na 2 o 3 metro. Tuldok. Malamig. Lumabas ang amoy ng pagkasunog na naduduwal ang mga tao, at ang mga salagubang bakal sa katawan ni Meow Wang ay sunod-sunod na nahulog, at pagkatapos ay gustong tumakas, ngunit nakakalungkot na ang mga bakal na salagubang na ito ay naglalagablab sa kanilang mga katawan at hindi umakyat ng marami. Sa malayo, diretso itong nasunog. Kabanata 727. Ang mga sunog na katawan ng mga salagubang sa subway ay mukhang lubhang nakakatakot. Nang makitang ang mga salagubang bakal na kanyang maingat na nilinang ay nasunog lahat, si Haring Meow ay natigilan at ang kanyang puso ay nagdurugo. Maliban sa mga makamandag na bubuyog, ang mga salagubang na ito ay kanyang trump card. Sobrang bango. Kung ito ay pinirito sa isang kaldero, dapat itong masarap. Ngayong wala kang Iron Beetle Body Protector, ibig sabihin ay walang ngipin ang tigre. Ano pa bang kailangan mong ipaglaban sa akin? Malamig na tumikim si David, pagkatapos ay sumugod, at pagkatapos ay sinuntok si Haring Meow. Nang walang proteksyon ng bakal na salagubang, ang katawan ni Haring Meow ay agad na natamba, at sa tunog ng mga bitek ng buto, ang mga tadyang ni Haring Meow ay nabali lahat. Ano? Galit na sigaw ni Haring Meow na nahihirapang tumayo. Kung papatayin mo ang iyong sarili ngayon, maaari kang maging mas kagalang-galang. Mahinang sabi ni David. Pagpapakamatay. Pinandilatan ni Haring Meow si David, masyado mo akong iniisip. Pagkatapos magsalita, biglang may lumabas na itim na gas mula sa katawan ni Haring Meow. Ang mga itim na gas na ito ay lubos na nakakalason, ngunit hindi inatake ni Haring Meow si David gamit ang mga makamandag na ambon, ngunit sa pagtaas ng makamandag na ambon, hindi mabilang na mga lason sa nayon ng Meow ang nagsimulang tumaas. Tumatakbo patungo sa gilid na ito. Tuwang-tuwa si David nang makita niyang gagamit ng lason si Haring Meow para harapin siya. Gayunpaman, ang mga lason na ito ay hindi umatake kay David, ngunit nagsimulang kumagat kay Haring Meow, ngunit hindi lumaban si Haring Meow. Lasunin ba niya ang kanyang sarili hanggang mamatay? Mukhang naguguluhan si David. Hindi nagtagal, ang katawan ni Haring Meow ay nakagat na hindi na makilala ng lason, at ang lason ay tumutulo mula sa kanyang katawan, at maging ang kanyang dugo ay itim. David, ngayon gusto kong mamatay kasama ka. Galit na umungal si Haring Meow, at ang malalim na itim na chi ay naging mas makapal, at nagsimulang mag-condense at mabuo sa gitna ng hangin. Ito ang anino ng demonyo ng Meow Village, kailangan mong mag-ingat, David. Sigaw ni Xiaolan kay David. Nang makita ito ng iba pang miyembro ng nayon ng Meow, lumuhad sila at yumuko sa lupa, lahat ay tahimik na yumuko, at walang nang ahas na tumangala. Nakita ko ang isang malaking multo na nakaabang sa hangin, mahigit 10 talampakan ang taas, na nakatingin kay David. At ang katawan ni Haring Meow ay biglang bumagsak pagkatapos na pilitin na ilabas ang huling bakas ng itim na enerhiya, at ang buong katawan ay agad na nanlambot tulad ng isang mummified na bangkay. Pumunta ka sa H3 Le. Galit na sumigaw ang mahiwagang anino, ngunit boses iyon ni Haring Meow. Balik. Matapos maramdaman ni Doll Ito ang nakakakilabot na hininga, bigla siyang tumayo at sumigaw. Ang mga miyembro ng Meow Village ay bumangon at sunod-sunod na tumakbo pabalik, ngunit walang nang ahas na huminto. David, tumakbo ka, tumakbo ka. Sigaw ni Xiaolan kay David, pero siya mismo ang tumakbo pabalik. Makikitang takot na takot ang mga tao sa mga baryong ito ng Meow sa tinatawag na aswang na ito. Tumangala si David sa multo sa hangin, patay na ang katawan, natatakot pa rin ako sa multo mo. Dumadagindong. Di nagtagal, ang multo ay nahulog mula sa langit, at ang nakakatakot na aura ay direktang idiniin kay David, tulad ng 2 bundok.
Mabilis na bumagsak ang mga paa ni David sa lupa, at patuloy pa rin ang nakakatakot na aura. David. Nang makitang ganoon si David, talagang gustong iligtas siya ni Shaolan, ngunit dahil sa takot sa multo ay hindi siya makagalaw. Huwag kang pumunta dito. Sinabi ni David kay Shaolan, isang multo lang, hindi ako makakasakit. Pagkatapos magsalita ni David, biglang lumitaw ang kanyang katawan ng gintong liwanag, at ang buong tao ay parang isang nagninangas na araw, at ang madilim na kalangitan sa gabi ay nagliwanag ng maliwanag. At sa ilalim ng biglaang gininto ang liwanag, ang anino ay agad na nawala, ni isang bakas nito ay hindi makita. Nang dahan-daang nawala ang gintong liwanag, walang natira maliban sa tuyong bangkay ni Haring Miao sa lupa. Nang makita ito ng iba sa Miao Village, lahat sila ay natakot. Iyon ang multo ng nag-aalab na buhay ni Haring Miao, paano ito magiging mahina? Kabanata 728. Sinulyapan ng bangkay ni Haring Miao, lumingalinga si David sa paligid, at ang mga tao sa nayon ng Miao ay nanginginig na lahat at takot na nakatingin sa kanya. Si Julito ay puno ng malamig na pawis, at si David sa sandaling ito ay parang demonyo sa kanilang mga mata. Makakapaghiganti ba ang sino man sa inyong Haring Miao? Mariing tanong ni David. Daan-daang tao mula sa Miao Village ang tahimik, at ang 5 pangunahing pinuno ay tahimik, hindi alam kung paano sasagutin si David. David, hayaan mo sila. Sa oras na ito, dumating si Shaolan. Sa anumang kaso, siya ay nanirahan din sa Miao Village sa loob ng 20 taon, at maraming tao dito ang nag-aalaga sa kanya. Hindi alintana kung may kinalaman ang mga taong ito sa pagpatay sa kanyang mga magulang noon, ngayong patay na si Haring Miao, ayaw na itong ituloy ni Shaolan. Kung hindi mo sila kayang bitawan, depende sa ugali nila. Matalas ang mata ni David. Kung nais ng mga taong ito na maghayganti, hindi magiging maawain si David. Siya ay palaging walang awa kapag nakikitungo sa mga kaaway. Patay na si Haring Miao. Ito ay isang sama ng loob sa pagitan ni Mr. Chen at Haring Miao. Hindi kailanman maghihiganti ang ibang miyembro ng Miao Village natin kay Mr. Chen. Tumayo si Dalaito at sinabi sa oras na ito. Alam niyang kung hindi siya magsasalita, walang maglalakas loob na magsalita. Ngayon sa buong Miao Village, walang ibang may higit na kapangyarihan kaysa sa kanya maliban sa kanya. Hindi kami nang ahas na maghayganti kay Mr. Chen. Sa sandaling ito, ang mga taong Miao Village na iyon ay sabay-sabay na nagsabi, bawat isa ay may napakagalang na saloobin. Sa lipunang ito, ang mga malalakas lamang ang iginagalang. David, umalis na tayo? Hindi na ako babalik sa Miao Village, hahanapin ko ang kapatid ko. Hinailan ni Shaolan si David. Hindi pa ibinubukan ni David ang kanyang bibig, ngunit ang ulo ni Dali ay lumuhad sa harap ni Shaolan ng may kabog. Miss Shaolan, hindi ka dapat umalis ngayon. Kung aalis ka, matatapos ang Miao Village natin, at mamamatay tayong lahat. Si Dalaito ay patuloy na yumuko kay Shaolan, si Xia Chao mula sa Chanwaman, nangako siyang papakasalan si Miss Shaolan makalipas ang 3 araw. Kung wala na si Miss Shaolan, at ngayon ay patay na si Haring Miao, madaling haharapin ng Chanwaman ang ating Miao Village. Mamamatay tayong lahat sa kamay ni Chanwaman, magmakaawa kay Miss Shaolan na iligtas tayo. Pakiusap, Miss Shaolan, iligtas mo kami. Lumuhad din ang ibang taga-nayon ng Miao sa harap ni Shaolan. Noong hindi pa patay si Haring Miao, maaari pa ring makipaglaban ang Miao Village sa Chanwaman, ngunit ngayon, kayang durugin ng Chanwaman ang Miao Village sa isang iglap. Kung may dumating mula sa Chanwaman para sunduin si Shaolan makalipas ang 3 araw, ngunit wala na si Shaolan, tiyak na magagalit sila sa iba, at masisira pa ang buong Miao Village. Tumingin si Shaolan sa maraming taong Miao na nakaluhod sa lupa, na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha. Upang mailigtas ang mga taong ito, hinding-hindi niya hahayaang pakasalan ang Xia Chao na iyon at mawala ang kanyang kainosentehan. Ngunit kung hindi mo ito ililigtas, hindi matitiis ni Shaolan na makita ang mga taong ito na magkasama sa loob ng 20 taon. Aalis tayo sa loob ng ilang araw, at makilala ang mga tao mula sa woman sa araw na iyon. Mahinang sabi ni David. Tumingin si Shaolan kay David na may pasasalamat sa mga mata, dahil alam niyang nanatili si David dito para hindi mapahiya ang sarili.
At ang mga taga-nayon ng Miao ay nagpapasalamat din, "Salamat, Mr. Chen sa pagligtas sa iyong buhay." Sa katunayan, si David ay may sariling mga plano. Hindi niya planong umalis, ngunit gusto niyang makita kung talagang may espiritual na bukal ang Chanwaman. Si David at Shaolan ay nagpatuloy sa pananatili sa Miao Village, at nitong mga ilang araw, ang mga taga Miao Village ay sumamba kay David bilang isang Diyos, kumakain at umiinom at naglilibang, na naging dahilan upang maging komportable si David. At maganda rin ang impresyon ni Shaolan kay David matapos dumaan sa pangyayaring ito. Ipinagtapat niya ang kanyang damdamin tulad ni David paminsan-minsan, at madalas ay nagsusuot ng napakakaunting damit upang maglakad-lakad sa harap ng mga mata ni David, na naging dahilan ng pag-alab ni David sa pagnanasa. Walang pakialam si Shaolan, tutal, nakita na ni David ang kanyang katawan. Kabanata 729. Kasabay nito, sa isang desyerto na isla sa South China Sea, 4 na batang babae ang naglalaro sa tabing dagat, at ang sinag ng papalubog na araw ay sumikat sa 4 na babae, na ginawa ang 4 na batang babae na parang mga anghel na bumaba mula sa lupa. Sister Sonia, maraming shell dito, at maaari tayong magdagdag ng pagkain sa gabi. Xiaoro, dahan daw ang tumakbo at hayaan mo akong pumili ng ilan. Nandito din ako. Nagtatakbo ang 4 na babae para kumuha ng mga shell. Ang 4 na ito ay sina Sonia, Gulinger, Wu Mei at Xiaoro. Pagkatapos pumunta nina David at Shaolan sa Miao Village, dinala ni Long Wu si Sonia at ang iba pa sa walang pangalan na islang ito. Noong panahong iyon, 2 lang ang tao sa isla, sina Irvin at Xiaoro. Nang makita ang tigang na isla na ito, sina Sonia at Gulinger ay tumitibok pa rin sa kanilang mga puso. Gayunpaman, matapos makita si Xiaoro, gumaan ang loob ni Sonia. Tutal, kilala niya si Xiaoro, at nang pumunta siya sa Daoist sect para gamutin si Xiaoro, sumunod si Sonia. At sa tuwing gagamitin niya ang 7-star plate para tulungan si Xiaoro na sumipsip ng malamig na hangin mula sa kanyang katawan, sasama rin si Sonia kay David, at unti-unting naging pamilyar sina Sonia at Xiaoro sa isa't isa. Di nagtagal, naging pamilyar ang 4 na babae sa isa't isa, naglalaro, at nagbigay buhay sa baog na islang ito. Sa hindi kalayuan, si Long Wu at Irvin ay nakaupo sa isang malaking bato. Hawak-hawak ng matandang Irvin ang malaking supot ng sigarilyo at matamlay na nakatingin sa isang maliit na isla sa di kalayuan. Ang islang ito na hindi kalayuan sa hindi kilalang isla ay Soolong Island. Usap-usapan na mayroong 2 higanteng dragon na nakalock dito, isang flame dragon at isang ice dragon. Dahil dito, palaging polarized ang klima sa Soolong Island. Sa kanlurang bahagi, ang temperatura ay napakataas, at mayroong isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras, habang sa silangang bahagi ng isla, ang temperatura ay napakababa, ito ay nagyelo sa buong taon, at mayroong isang malaking bato ng yelo. Kung saan nagtatagpo ang 2 panig ng isla, mayroong isang isolation belt, at ang isolation belt na ito ay tinatawag na kalsada ng kamatayan. Kung ang isang tao ay direktang pupunta mula sa silangan hanggang sa kanluran, o mula sa kanluran hanggang sa silangan, tiyak na mamamatay sila kaagad. Sa makatuwid, pagkatapos pumunta sa isla, maaari ka lamang lumipat sa isang gilid, at mayroon lamang isang araw upang mapunta sa isla bawat taon, iyon ay, ika-15 ng Hulyo. Sa araw na ito, ang klima sa isla ay neutralisado. Usap-usapan na ang araw na ito ay isa ring pagtatagpo sa pagitan ng 2 higanteng dragon sa araw na iyon, ang gantry ay mabubuksan ng malawak. Maraming tao ang minsang gustong pumunta sa isla upang makita ang 2 higanteng dragon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nagtagumpay. Bilang karagdagan sa mga mabangis na hayop sa isla, mayroong maraming mga tao mula sa pamilya ng dragon na nagbabantay sa isla. Usap-usapan na ang pamilya ng dragon ang tagapag-alaga ng higanteng dragon. Alipin. Kaya lang, chismis lang ito, matagal na, at walang nakakaalam kung totoo o hindi ang mga chismis. Gayunpaman, sa ika-15 ng Hulyo, maraming tao ang lihim na dadaong sa isla upang makakuha ng ilang bihirang mapagkukunan. Walang tao sa isla sa buong taon, maging ito ay 1,000 taong gulang na snow lotus, 1,000 taong gulang na ginseng ng bundok, o ilang kakaibang hayop, mayroong hindi mabilang. Butler Long?
hindi mo na kailangang mag-alala masyado, ngayong pumasok na ang Young Master sa panahon ng Inidia, na higit pa sa ating hula, dapat wala ng problema. Sabi ni Longwo kay Erwin. Hindi nagsalita si Erwin bagkus ay huminga ng malalim ang tuyong usok, saka dahan-daang iniluwa at sinabing, hindi ko alam kung maaga akong naglabas ng balita na buhay pa ang Young Master, tama ba o mali, ang Long family sa Soolong Island ay tiyak na magpapadala ng mas protected by many hands. Steward Long, ginagawa mo ito para sa kapakanan ng panganay na babae, at hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Ngayon, bukod sa ice crystal ni Xiaoro, ang girlfriend ni David ay talagang isang fire spirit body. Ito dapat ang kalooban ng Diyos. Naniniwala ako na sa 15 ng Hulyo sa araw na iyon, magiging maayos ang Young Master. Inaliw ni Longwo si Erwin. Kalooban ng Diyos, ito ay talagang kalooban ng Diyos, ngunit ang tanging bagay na inaalala ko ngayon ay kung isakripisyo ba ng Young Master ang buhay ng mga babaeng ito para makamit ang kanyang sarili. Kumunat ang noo ni Erwin at mukhang nag-aalala. 3 taon na niyang kasama si David, at kilalang kilala niya si David. Kabanata 730. Natahimik din si Longwo. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay David, alam pa rin niya ang kaunti tungkol sa ugali ni David. Kapag siya ay nasa panganib, hindi hahayaan ni David na iligtas siya ng buhay ng kanyang kasintahan. Tuldok. Maaari ka lamang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Huli na ang simula ng Young Master. Pagkatapos lamang makuha ang Dragon Crystals ng Ice Dragon at Yanlong magkakaroon ng capital ang Young Master para makipagkompetensya sa Long family. Mariing sabi ni Longwo. Dahan-daang tumingin ang Erwin sa mga mapaglarong babae at walang magawa. Miao Village, ngayon ay isang malaking araw. Si Xia Chao mula sa Chanwaman ay dumating upang pakasalan si Xiaolan. Maraming mga pangkat ng kasal mula sa Chanwaman ang dumating sa harap ng Maojai Village ng napakaaga. Sa sandaling ito, maayos ang pananamit ni Xiaolan sa silid, nakatingin kay David na may kaunting hinanakit sa kanyang mga mata. David, anong ibig mong sabihin? Nagpaplano ka bang pakasalan ako sa Xia Chao na iyon? Bagamat ngayon ang kanyang malaking araw, walang bahid ng kaligayahan sa mukha ni Xiaolan. Sa mga nakaraang araw ng pakikipag-ugnayan, matagal nang ibinigay ni Xiaolan ang kanyang tunay na nararamdaman kay David. Bagamat alam niyang may girlfriend na si David, walang pakialam si Xiaolan. Hindi ko naman sinabi, passing scene lang. Pagkatapos pumasok sa Chanwaman, hindi ko talaga hahayaang atakehin ka ng Xia Chao na iyon. Paliwanag ni David. Tatandaan mo, nandito ako para tulungan ka, kapag may ginawa sa akin yang Xia Chao na yan at hindi mo ako pinigilan, magpapakamatay ako, tapos magiging multo ako at hindi kita hahayaan. Pumunta. Nag-aatubili na sabi ni Xiaolan. Huwag kang mag-alala, kung tama ang hula ko, baka wala man lang kakayahan si Xia Chao na maging lalaki. Ang dahilan kung bakit kanya gustong pakasalan ay dahil may iba siyang plano. Bahagyang ngumiti si David. Nang makita niya si Xia Chao sa unang pagkakataon, napagtanto ni David na may mali sa aura ni Xia Chao. Bagamat si Xia Chao ay ang lakas ng isang mahusay na master, may hanging pambabae sa kanyang hininga, at wala siyang uri ng pagkalalaki ng isang lalaki. Naghinala si Ping na si Xia Chao ay nagsasanay at wala ng kakayahan ng isang lalaki. Ang dahilan kung bakit gusto niyang pakasalan si Xiaolan ay dahil nagustuhan niya ang natural na kaakit-akit na katawan ni Xiaolan, at hinigop ang asensya ng katawan ni Xiaolan sa pamamagitan ng pangkukulam upang tulungan ang kanyang sarili na linangin. Ang Xia Chao na ito ay malamang na naka-absorb din ng maraming babae, na lubos na nagpapataas ng kanyang lakas, ngunit nagpapalambot din sa kanyang aura. Medyo nag-aalala pa rin si Xiaolan at may gustong sabihin, nang pumasok si Dal Aito. Miss Xiaolan, dumating na sa Jaimen si Xia Chao mula sa Chanwaman para maghintay. Sabi ni Dali. Sige, lalabas na ako. Tumango si Xiaolan, tumingin ulit kay David, sinuot ang pulang hijab, at inalalayan si Dal Aito palabas ng kwarto. Sinamahan ni Wulito si Xiaolan, at 12-dosenang miyembro ng Miao Village ang sumunod sa kanya. Si David ay kabilang sa mga miyembro ng nayo ng Miao. Pagdating niya sa Jaimen, nakasuot na ng pula si Xia Chao at naghihintay sa isang matangkad na kabayo.
Nang makitang nagpapakita rin si Xiaolan sa isang pulang damit at isang pulang hijab, itinaas ni Xia Chao ang sulok ng kanyang bibig at lihim na naging masaya. Ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, hindi nakita ni Xia Chao ang figure ni Haring Miao, kaya napangiwi siya at sinabi kay Dali, "Nasaan ang iyong Haring Miao?" "Master Xia, hindi lumabas si Haring Miao. Alam mo rin na 20 taon niyang pinaghirapan ang pagpapalaki kay Miss Xiaolan. Ngayong ikakasal na si Miss Xiaolan, hindi na nakayanan ni Haring Miao at umiiyak siya sa kanyang silid." Mahinahong paliwanag ni Dal Aito. "Hindi ko makita na ganoon pa rin ang ugali ni Haring Miao." Ngumiti si Xia Chao, "Napakalapit ng ating dalawang pamilya, pagdating ng panahon, hayaang bumalik si Xiaolan ng madalas para makita." Pagkatapos magsalita ni Xia Chao, sa sandaling iwagayway niya ang kanyang kamay, may isang taga-Chan woman na nagdala ng isang sedan na upuan at tinulungan si Xiaolan papunta sa sedan na upuan. Di nagtagal, ang welcoming team ay pumunta sa Chan woman, at mayroong 12-dosenang miyembro ng Miao Village sa Woleto bilang kanilang mga miyembro ng pamilya. Kabanata 731. Ang distansya sa pagitan ng Chan woman at Miao Village ay hindi malayo, ngunit ang kalsada sa bundok ay masungit, kaya maaari ka lamang maglakad o sumakay ng mga kabayo, at ang bilis ay mas mabagal. Hanggang sa malapit ng tanghali na ang lahat ay sumugod sa harapan ng bundok Chan woman. Sa sandaling ito, sa harap ng Chan woman Mountain Gate, may daan-daang kabataang babae ang nagtipon, at ang mga taong ito ay hindi mga disipulo ng Chan woman, maraming mananampalataya sa Chan woman, at ilang kalapit na residente. Ang mga batang babae na ito ay nagtitipon sa harap ng gate ng bundok, sobrang sikip. Medyo natarante si David, paano kaya maraming babae ang magkukumpulan sa harap ng Chanwo Gate? Hinarang ang welcoming team sa labas ng gate ng bundok at hindi na makapasok. Sa oras na ito, sa observation deck sa itaas ng gate ng bundok, sumigaw ang isang mahusay na master, bumalik ang welcoming team, lahat ay gumagawa ng paraan. Galit na galit ang dakilang amo kaya nasubsob siya kay Dantian. Ang sigaw na ito ay mas malakas kaysa sa sigaw gamit ang loudspeaker. Napalingon ang lahat. Matapos makita ang welcoming team, lahat sila ay yumuko sa magkabilang panig. Maraming babae ang naghiyawan na parang baliw nang makita nila si Xia Chao na nakasuot ng pula. Nang makita ni Xia Chao ang napakaraming babae, sumili ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Sikat na sikat ba itong si Xia Chao sa mga babae? Medyo natarante si David. Bagamat ang gwapo talaga nitong si Xia Chao, hindi naman siya celebrity, bakit ang daming babaeng sumusubaybay sa kanya? Nang marinig ang sigaw ng mga babae, si Xiaolan, na nakaupo sa sedan chair, ay bahagyang itinaas ang sedan curtain at sumulyap sa labas. Nang makita ng mga babae si Xiaolan sa sedan chair, lahat sila ay naiinggit. Sana sila na lang ang nasa sedan chair. Nang pumasok sa gate ng bundok ang welcoming team, muling nagsalita ang dakilang master sa itaas ng mountain gate. Ngayon ang masayang araw ng ating panganay na young master, kaya bukas ang mountain gate para maligo ka sa inihandang pool, ang tubig sa pool na ito. Ay ang tubig bukal sa bundok sa aking tarangkahan ng bundok, ang tubig sa bukal na ito ay nakapagpapalusog sa katawan, nakapagpapagaling ng sakit at nakakapag-concentrate ng isipan, at ang pinakamahalaga ay nagpapaganda ng mukha, ngunit sa pool ka lang pinapayagan, dun tumakbo ka, kung hindi, huwag mo akong sisihin Chan woman sa hindi pagiging mapagmahal. Nang matapos magsalita ang Grandmaster, daang-daang mga batang babae ang sumigaw at sumugod, hindi siya napigilan. Sa sandaling pumasok si David sa Chan woman, biglang yumaman ang nakapaligid na aura, na nagpasabog ng mga balahibo sa katawan ni David, na desperadong sumisipsip sa mayamang aura na ito. Paano magkakaroon ng napakalakas na espiritual na enerhiya dito? Ito ba ay talagang espiritual na bukal? Hindi na nakayanan ni David, at gusto niyang makita kung ano ang tubig sa bukal. Ngunit alam ni David na kung tatakbo siya sa oras na ito, madali itong matuklasan. Nang dumalo saglit ang kasal, lahat ay naakit, at susuriin niya ng palihim ang tinatawag na lingkuan. Hindi nagtagal, dumating si David at ang iba pa sa isang bulwagan sa Chan woman. Ang bulwagan ay napakalaki, na sumasakop sa 1,000 metro kwadrado sa lupa. Magsimba ka na lang. Matapos bumulong ng ilang salita si Xia Chao kay Dal Aito, diretso siyang umalis, at sinamantala din ni David ang pagkakataong makalusot.
Eldest young master, ready na ang lahat, masaya pa rin ang mga babaeng iyon na naliligo. Pagkalabas pa lang ni Xia Chao sa bulwagan, ang dakilang master na nagsalita sa gate ng bundok ay bumulong sa tainga ni Xia Chao. Oo. Itinaas ni Xia Chao ang kanyang bibig pagkatapos kung masipsip ang yin chi mula sa mga babaeng ito, tiyak na makakalusot ako sa likas na kagandahan ni Shaolan, at hindi ko kalabanan ang aking ama. Pagkatapos magsalita ni Xia Chao, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang bundok sa likod ng bulwagan. Matapos makaalis si David sa bulwagan, sinunod din niya ang patnubay ng espiritual na enerhiya at naglakad patungo sa likod ng bulwagan. Sa sandaling ito, sa tuktok ng bundok sa likod ng pangunahing bulwagan, lumilitaw ang isang malaking natural na spring pool, at sa itaas ay isang spring na may lawak na 10-10 metro kwadrado lamang. Kabanata 732. Daan-daang mga batang babae ang lahat ay naghubad at nagbabad sa spring pool. Ang iba ay naka-swimsuit, at ang iba ay naghubad lang. Nang magtago si David sa likod ng isang malaking bato sa bundok at tumingin sa ibabaw, ang mga puting bulaklak ay halos puno ng mga bulaklak. Hindi nabulag ang mga mata ni David. Bla bla bla. Biglang ibinaba ni David ang kanyang ulo at nalaman na siya ay may nosebleed, at isang patak ng nosebleed ay nahulog sa lupa. Depende sa Nagmamadaling pinigilan ni David ang pagdurugo, kahit na si David ay isang magsasaka, nang makita ang tagpong ito, hindi niya napigilan ang kanyang panloob na pagkabalisa. Ngunit hindi kalayuan sa spring pool, nakatayo si Xia Chao habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa daan-daang nakahubad na batang babae sa kanyang harapan, hindi man lang natinag ang kanyang mukha. Natuklasan ni David ang eksenang ito, at mas kumbinsido na talagang hindi na lalaki si Xia Chao. Nakita ko si Xia Chao na dahan-daang umupo, at pagkatapos ay ang kanyang mga kamay ay tila nagsusulat ng kung ano sa hangin, ngunit maya-maya, may isang maliit na whirlpool sa hangin, at ang mga batang babae sa paliguan ay hindi napansin ang anumang kakaiba, ngunit may isang makipag-away sa fountain. Hindi nagtagal, bumangon ang mga puting ambon mula sa tuktok ng ulo ng bawat babae, at mula sa malayo ay tila unti-unting tumataas ang singaw ng tubig. Ang mga puting ambon ay mabilis na sinipsip ng puyo ng tubig sa hangin. Alam ni David na hindi ito mga singaw ng tubig, kundi ang yin chi sa katawan ng dalaga. Habang dahan-daang hinihigop ang yin chi, ang ilang mga batang babae ay nagsimulang magmukhang mapotla, at nanginginig ang buong katawan, nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Gayunpaman, upang pagandahin ang balat at mapangalagaan ang balat, lahat ng mga batang babae na ito ay nagtiis, nakababad pa rin sa tubig at tumangging umalis. Nang makita ito, napailing na lamang si David nang walang magawa. Desperado lang ang mga babaeng ito, ngunit hindi maaaring lumabas si David sa oras na ito, kung hindi ay matuklasan siya ni Xia Chao. Sa kabutihang palad, nang ang ilan sa mga batang babae ay hindi makahawak at malapit nang mamatay sa pagod, lumitaw ang dakilang master na nagsalita sa gate ng bundok. Okay, dumating na ang oras. Lahat, mangyaring umalis, ang aming pinakamatandang young master ay maingat na naghanda ng mga regalo para sa iyo. Sabi ng Grandmaster sa mga babae. Sa sandaling marinig ng mga batang babae ang mga regalo, lahat sila ay lumabas sa spring pool, nagsuot ng kanilang mga damit at umalis kasama ang dakilang master. Hindi pa alam ng mga babaeng ito, sa sandaling iyon, maraming tao ang mawawalan ng 10 taon o higit pa. Haba ng buhay. Pagkaalis ng mga babae, biglang ibinuka ni Xia Chao ang kanyang bibig, at ang vortex sa mid-air ay direktang sinipsip sa kanyang bibig. Hahaha, ang daming yin chi ay sapat na para mag-improve ng husto ang lakas ko. Kapag nalalanghap ko ang yin chi ni Shaolan, tiyak na makakalusot ako sa wazong at malalampasan ang aking ama. Dahan-daang bumangon si Xia Chao at tuwang-tuwa. Hindi niya alam na sa likod ng isang bato sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni David ang lahat ng ito, ngunit sa oras na ito ay walang interes si David sa Xia Chao na ito, interesado siya sa lingkuan. Pagkaalis ni Xia Chao, hindi na hinintay ni David na maglakad papunta sa bukal. Sa pagtingin sa napakalalim na bukal, inabot ni David at hinawakan ito sa tubig. Sa sandaling hinawakan ng kamay ni David ang tubig ng bukal, ang aura na parang pagsabog ng bulkan ay direktang bumubulusok kay David, at si David ay nauuhaw na sumipsip ng mga aura na ito. Baka may something dito.
Sa sandaling hinawakan ni David ang tubig ng bukal, alam niya na ang tubig sa bukal ay walang aura, at ang pinagmulan ng mga aura na ito ay nasa bukal. Isang kayamanan para sigurado. Walang kaunting pag-aalinlangan, hinubad ni David ang kanyang damit at sinaksak ang kanyang ulo pababa. Habang pababa, mas malakas ang espiritual na enerhiya, at sa patuloy na pagsisid ni David, ang ilalim ng tubig ay nagsimulang maging medyo madilim. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang kanyang pagsisid, naramdaman ni David na palaki ng palaki ang presyon sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na katawan, si David sa sandaling ito ay maaaring nadurog sa laman. Kabanata 733. Napabuntong hininga si David, tahimik na hinigop ang nakapalibot na espiritual na enerhiya, at hindi nagpatuloy sa pagsisid. Sa mayamang espiritual na enerhiyang ito, nakatitiyak si David na mapapabuti niya sa isang bagong antas sa loob ng ilang araw. Kaya lang wala masyadong oras si David dito para mag-practice. Malapit na ang 15 ng Hulyo, at naroon pa rin si Shaolan, kaya tiyak na sasalakayin ni Xia Chao si Shaolan. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy si David sa pagsisid pababa. Habang palalim ang lalim ng pagsisid, dapat ay padilim ito ng padilim, ngunit nagsimula itong lumiwanag sa ibaba. Kaagad pagkatapos, isang itim na anino ang lumapit kay David, napakunot ang noo ni David, alam niyang ito ang kalaliman ng bukal, ano ang magkakaroon. Nang lumapit ang anino, natuklasan ni David na ito pala ay isang pagong. 1 metro kwadrado ang shell ng pagong. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si David ng ganito kalaking pagong. Ang mga mata ng pagong ay tumingin ng mahigpit kay David, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, at sa balat ng pagong, may ilang mga simbolo na hindi maintindihan ni David. Maaaring napakalaking espiritual na enerhiya ang ibinubuga ng pagong na ito. Pinagmasdan ding mabuti ni David ang pagong na biglang sumulpot, hindi kumikibo. Matapos tignan si David ng 2 beses, biglang umikot ang pagong at sumisid pababa nang hindi umaatake kay David, na ikinagaan ng loob ni David. Ngunit sumunod na mabuti si David, gusto niyang makita kung paano lumitaw ang pagong na ito sa mga mata ni Kwan. Ngunit lumangoy lang ng ilang metro si David nang makitang bumalik na ang pagong, ngunit sa sandaling ito ay nagsimulang kumislap ng gintong liwanag ang simbolo sa shell ng pagong. Hindi nagtagal, napuno ng gintong liwanag ang buong tubig, tulad ng isang malaking lambat, na bumabalot kay David sa gitna. Formation. Napatitig si David sa gintong liwanag na kumikislap sa paligid niya, nanlaki agad ang mga mata niya. Hindi ito ang magic technique ng mga warlock na iyon, ngunit ang tunay na paraan ng pamilya ng mga engkanto, ang tunay na pamamaraan ng pagbuo. Paanong may maglalagay ng porma sayon sa kabibi ng pagong? Laking gulat ni David, pero medyo nagulat din siya. Sa tagsibol na ito, may naglagay ng porma sayon sa shell ng pagong, kaya dapat mayroong napakamahalagang kayamanan dito. Nais ni David na magpatuloy sa ibaba ng agos, ngunit ang kanyang katawan ay nababalot ng gininto ang liwanag, kaya't hindi niya magawang sumugod palabas, lalo pa sa ibaba ng agos, kahit na gusto ni David na lumutang sa ibabaw ay imposible. This time, medyo nagpanik si David, hindi ba pwedeng tuluyan na siyang makulong dito? Bahagyang kinusot ang kanyang mga mata, kinuyam ni David ang kanyang mga kamao at malakas na kumaway patungo sa lumalangoy na pagong. Alam ni David na hanggat napatay ang pagong, natural na masisira ang porma sayon. Ang lakas ng suntok ni David ay nagtaas ng haligi ng tubig sa tubig, at pagkatapos ay humampas sa pagong. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, naramdaman na lamang ni David ang isang malaking counter-thrust strike, ngunit hindi nasaktan ang swimming turtle. Siya! Pagkatapos lamang nasalakayin ni David ang pagong, ang porma sayon sa shell ng pagong ay muling kumislap ng gininto ang liwanag, at ilang streak ng enerhiya ang umatake kay David. Direksyon ng paggalaw ng hangin. Kaya lang, si David ay nakakulong dito sa sandaling ito, at walang paraan upang makatakas, kaya maaari lamang niyang gamitin ang kanyang makapangyarihang katawan upang labanan ang mga pag-atake ng lakas na ito. Isang pagsabog ng sakit ang nagmula sa kanyang braso, nakita ni David na naputol ang kanyang braso, at dahan-daang umaagos ang dugo, na nabahiran ng pula ng tubig sa paligid. Gayunpaman, ang mga bukal na ito na may bahid ng dugo ni David ay waring nakakulong sa pormasyong ito, at hindi sila maaaring ikalat.
Nagmamadaling tinakpan ni David ang kanyang sugat gamit ang kanyang kamay, at hindi nagtagal ay dahan-daang gumaling ang sugat, walang dugong umaagos, at hindi umaatake kay David ang porma sayon sa shell ng pagong. Gamitin lang ang formation method para makontrol si David para hindi siya makalangoy sa spring. Kabanata 734. Tiananmen Hall, ngayon na ang oras para sa pagsamba. Palihim na itinaas ni Shaolan ang kanyang hijab at sinimulang alamin kung nasaan si David. Saan nagpunta ang lalaking ito? Hindi niya ako binenta, tumakas siya mag-isa. Kinakabahang hinanap ni Shaolan si David, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nakita ang anino ni David. Dumating na ang magandang panahon, ang mga bagong dating ay inaanyayahan na sumamba sa langit at lupa. Malakas na sumigaw ang isang Grandmaster ng Tiananmen. Tumingin si Xia Chao kay Shaolan na may nasasabik na mga mata, at ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti. Pagkatapos sumamba sa langit at lupa, maaari silang pumasok sa silid ng kasal. Sa oras na iyon, ilalagay niya si Shaolan sa loob ng kanyang katawan nang hindi nalalaman ni Shaolan. Ang lahat ng Yinchi ay hinigop, at sa oras na iyon, si Xia Chao ay maaaring direktang tumalon sa ilang mga kaharian at diretsyong humakbang sa kaharian ng Wuzong. Itanong lang sa buong mundo, ilang tao sa tingin mo ang napakabata ni Wu Zong? Hindi maitago ni Xia Chao ang kanyang pananabik nang maisip niyang baka siya na ang pinakabatang Wuzong sa mundo ng martial arts. Master Xia, bakit wala dito si Clan Master Xia sa masayang araw na ito? Sa pagtingin sa mataas na bulwagan, ang upuan ay walang laman, tanong ni Dalito sa paraang naguguluhan. Paano ikakasal ang anak ko, at wala ako? May importanteng gagawin ang tatay ko. Mahigit kalahating buwan na siyang wala, at magtatagal bago siya makabalik. Ang kasal ay bagay para sa amin ni Shaolan. Bale nandito ang mga magulang ko, at hindi dumating si Haring Miao, di ba? Tandang pananong. Paliwanag ni Xia Chao sa ulo ng dali na may mahinang ngiti. Walang sinabi si Dal Aito, ngunit nagsalita si Shaolan, na nakasuot ng pulang hijab. Napakamalas para sa aking mga magulang na hindi makasali sa isang malaking araw. Sa tingin ko, mas mabuting maghintay hanggang sa bumalik ang Xia Clan Master. Gaya ng sinabi ni Shaolan, siya mismo ang naghubad ng pulang hijab. Paano nga ba niya masusundan si Xia Chao para sumamba sa langit at lupa, hindi ba talaga siya magiging asawa niya, hindi sumang-ayon si Shaolan. Ngayon ay hindi alam ni David kung saan pupunta, at maaari lamang itong gamitin ni Shaolan bilang dahilan. Naging malamig ang mukha ni Xia Chao, sabi ko, pumasok na sa trabaho ang tatay ko, at matatagalan pa bago bumalik, at nakabook na ang petsa ngayon, at alam ng marami na kung hindi gaganapin ang kasal, huwag gusto kong maging katatawanan. Wala akong pakialam, kahit papaano, hindi ako pupunta sa simbahan nang wala ang aking mga magulang. Pagkatapos magsalita ni Shaolan, tumalikod na siya para umalis. Sa oras na ito, pinagalitan ni Shaolan si David ng mahabang panahon sa kanyang puso. Sinabi ni David na hinayaan na lang niya si Shaolan na kumilos bilang isang pagkukunwari, at hindi niya talaga hahayaang sundan niya si Xia Chao upang sumamba, ngunit ngayong tapos na ang oras, hindi man lang nakita ni David ang anino ni David. Dumating. Ngunit nang lumakad si Shaolan sa pasukan ng pangunahing bulwagan, diretso siyang hinarang ng mga tao mula sa Tiananmen. Kakaalis mo lang, hindi mo ba ako niloloko? Kung wala ang pagbubukas ko, tingnan ko kung makakalabas ka sa Tiananmen. Sabi ni Xia Chao na may malungkot na ekspresyon. Tumingin si Shaolan sa mga tao sa Tiananmen, tinitigan sila ng nakamamatay na aura, kaya napalingon lamang siya kay Xia Chao at sinabing, sa isang mahalagang okasyon, wala ang iyong ama, hindi ba't mababa ang tingin niya sa akin? Siyempre hindi kita masusundan. Pagsamba. Sinasabi ko sa iyo, sa bulwagan na ito ngayon, kailangan mong sumamba, at kailangan mong sumamba kung hindi. Ngayon ito ay Tiananmen, hindi ang iyong Miao Village. Kahit sa Miao Village mo, hindi ako natatakot sa'yo. Direktang pinunit ni Xia Chao ang kanyang mukha at binyantaan si Shaolan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Tiananmen ay mas malakas kaysa sa Miao Village, hindi pa banggitin na ito pa rin ang teritoryo ng Tiananmen. Nang bumagsak ang boses ni Xia Chao, sunod-sunod na ipinakita ng mga alagad ng Tiananmen ang kanilang mga sandata, na ikinagulat ni Shaolan at ang sumunod na mga miyembro ng Miao Village.
Kung may gustong gawin sa kanila si Xia Chao, ito ay nasa teritoryo ng Chanwaman, at wala silang pagkakataong manalo. Nang makita ang gulat na hitsura ng lahat sa Miao Village, kumaibot ang sulok ng bibig ni Xia Chao. Shaolan, hinahangaan lang kita, at nangako sa akin si Haring Miao, hindi ba maganda para sa ating dalawang matatag na alyansa? Bakit mo gustong balikan ang iyong mga salita? Kailangan mong isipin ang mga taong ito sa iyong Miao Village. Kabanata 735. Ayaw ding madaliin ni Xia Chao si Shaolan. Kailangan niyang mabuhay. Kung si Shaolan ay nagmamadali at desperado, si Shaolan ay magkakamali at ang kanyang plano ay mabibigo. Tumingin si Shaolan sa mga tao sa Miao Village, at sa sandaling ito, ang mga taong ito ay nakatingin sa kanyang sarili ng may mga mata na umaasam. Ngayon ang buhay ng mga taong ito ay nasa kamay ni Shaolan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Shaolan ay naging sobrang pangit. Kung siya lang ang sarili niya, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumunod kay Xia Chao para sa mamba, ngunit ito ay nauugnay sa buhay ng 12-dosenang mga tao sa Miao Village, at si Shaolan ay nasa isang dilema. Miss Shaolan, huwag kang mag-alala sa amin, kung ayaw mong pakasalan itong Xia Chao, tumakas ka na lang. Nang mapahiya lang si Shaolan, biglang tumalon ang isang miyembro ng Miao Village na mukhang nakamamatay. In love din ang taong ito kay Shaolan. Nang makitang pinagbantaan si Shaolan, nagalit siya saglit, kaya tumayo siya. Ang isang maliit na miyembro ng nayo ng Miao ay naglakas loob na tumalon at ituro ang mga daliri. Nanlamig ang mukha ni Xia Chao, at pagkatapos ay binaril siya ng palad. Si Shaolan at Hulito ay walang oras na mag-react, nakita lamang ang miyembro ng Miao Village na nag-spray ng dugo kaagad, lumipad ng ilang metro ang layo, at binaril hanggang sa mamatay. Xia Chao, napakalayo mo. Nanlaki ang mga mata ni Shaolan, at direktang bumunot ng punyal mula sa kanyang baywang. Galit na galit din ang mga miyembro ng Miao Village at sunod-sunod na ipinakita ang kanilang mga armas. Hahaha, hindi ko inaasahan ang malaking araw, may punyal ka pa sa katawan, sinusubukan mo ba akong patayin? Nang makitang inilabas ni Shaolan ang punyal sa kanyang baywang, tumawa si Xia Chao ng malakas. Ako. Hindi alam ni Shaolan ang isasagot. Itinago niya ang punyal at talagang binalak niyang gamitin ang lakas ni Xia Chao laban sa kanya, kaya desperado siyang sumunod kay Xia Chao. Anyway, hindi niya hahayaang magtagumpay si Xia Chao. Okay, limitado lang ang pasensya ko, pwede na akong pakasalan, o mamatay. Sumabog ang katawan ni Xia Chao na may aura na nakamamatay. Kinagat ni Shaolan ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay naging mas pangit. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit paano ang ibang mga tao mula sa Miao Village? Ito ay kasama niya sa loob ng 20 taon, at marami sa kanila ang nag-aalaga sa kanya noong bata pa sila. Xia Chao, dahil wala dito ang iyong ama, magpapadala ako ng isang tao upang hanapin ang aking kinakapatid na ama at paupuin siya sa mataas na bulwagan, kung hindi ay hindi kumpleto ang kasal. Sabi ni Shaolan kay Xia Chao. Ang Shaolan ay isang plano upang maantala ang hukbo. Namatay na si Haring Miao. Saan ko ito mahahanap? Inaantala lang niya ang oras para makita kung saan nagpunta itong si David, at bakit hindi siya nagpakita. Hindi, si Jishi ay hindi maghihintay ng sinuman, at pagkatapos ay magpadala ng isang tao upang imbitahan si Haring Miao. Anong oras na pagkatapos mong bumalik? Si Xia Chao ay walang pasensya na maghintay. Ngayon ay kailangan na lang niyang i-absorb ang yin chi mula sa katawan ni Shaolan, at siya mismo ang makakalusot kay Huazong. Ayaw niyang maghintay kahit isang minuto. Kung hindi ka pumayag kahit na lumaban ako hanggang kamatayan, hindi kita sasambahin. Gaya ng sinabi ni Shaolan, inilagay pa niya ang punyal sa kanyang leeg, na tila magpapakamatay. Sa pagkakataong ito, natigilan si Xia Chao. Kung talagang nagpakamatay si Shaolan, walang silbi sa kanya ang bangkay na iyon. Okay, I promise you. Pero isang oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Kung hindi maimbitahan ng iyong mga tao si Haring Miao, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sa wakas ay nakompromiso si Xia Chao. Nang makitang tumango si Xia Chao bilang pagsang-ayon, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Shaolan.
Tumango si Xiaolan at sumang-ayon kay Xia Chao, pagkatapos ay tumingin kay Dal Aito, Dal Aito, pumunta ka at anyayahan ang aking kinakapatid na ama na magsagawa ng kasal para sa akin, dapat kang mabilis. Nang makipag-usap kay Dal Aito, patuloy na komandat si Xiaolan. Hindi niya hiniling kay Dal Aito na hanapin si Haring Miao. Patay na si Haring Miao, at imposibleng mahanap siya. Hiniling niya kay Dal Aito na hanapin si David. Tingnan natin kung saan nagpunta ang lalaking ito na si David, ngayon si David lang ang makakapagligtas sa kanila. Tumango si Dali, tumalikod at umalis, habang si Xiaolan at ang iba pa sa Miao Village ay napapaligiran ng mga tao ng Chanwoman sa bulwagan, tahimik na naghihintay. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.